At hindi lang mag-opening prayer muna tayo. Praise God. Minsan pa muli, let us clap for the Lord. Takso! Hallelujah! Amen? Amen! Amen. Praise God. Thank God. Because this is the day for the Lord. And let everyone stand. Stand up. And first, let us pray for the Lord. Kidul. Let's pray for silent prayer. Maraming salamat o Diyos. Thank you God for this opportunity. This is the day that the Lord hath made. And we will rejoice. God is good in all the time, and that all the time God is good. Lord, we commit to you. Help us to nicely and wisely and precisely we worship you, to glorify you, to praise you in your name. Lord, prepare our heart and mind, especially our souls. We are living sacrifice. Lord, bless these activities, bless this ministry, bless our worship service in the spirit and truth. In Jesus we pray. Amen and amen. Now, beloved and friends, let us be ready for sing a song for the Lord. Amen? Amen. Hello, man. Amen. So everybody, sing for the Lord. Led by Sister Anna. Sister Anna? Good morning po sa ating lahat. And for our beloved brothers, Korean, 안녕하십니까? Oh, 한번 못하네. And now we will sing the song Magpakailanman. Amen.
Palakpakan natin ang Diyos. Okay, be seated. Okay, thank you. Praise God. No, yun ang kinaganda sa mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Hello, amen? We are flexible, adjustable, lovable, enjoyable. Amen? Because for the Lord. So now, let us go for our brother in Christ, SGIM Korean, SGIM, especially Deacon, yeah? Deacon Chong? Chong. So let us clap for the Lord and the group will stop. Can you introduce your name first before come forward? Yeah. Praise God. So, this brother, come inside, in the front. So, yeah, and then what? And then take your picture. Pwede kang translate. Sige, pwede kang translate. Come on. Kasi mamaya, kakita kami sa taas. Come on. Ano man? 네, 형제가 연합하여 연합함이 하나님께 얼마나 선하고 아름다운지 우리 한국 수정교회 그다음에 필리핀 수정교회 함께 탁구로 인해서 우리 하나님께 영광을 돌리고 우리 필리핀 선교를 위해서 이렇게 작은아마 이렇게 그 하나님께 영광을 올립니다. 앞으로 더 발전되는 우리 필리핀 선교회 예배부가 되기를 축원드립니다. 감사합니다. So, take a picture. Okay? Take a picture. Oh. Yeah. Oh, sarap na. Kamusta? Okay, so mga kapatid. Okay, now, I will give again for our song leader. Sister Anna to continue for our praise and worship of the Lord. Amen? Amen. Okay, kasama ako, parang bibigyan naman ito sa taas. Ito. Ngayon po, ulit tayo magsitayo at ipagpatuloy ang ating pagpupuri, pagsamba at pasasalamat sa ating banal na Diyos. Sinong magsasabing dakila ka? Thank you.
inspiring verse from the book of Revelation, chapter 19, verse 16. And it is written, on his robe and on his thigh, he has this name written, King of Kings and Lord of Lords. Amen. And now we will sing the song, King of Kings. To
God be all the glory. Lahat po ng anak ng Diyos, magsabi ng Amen. Praise God. Sa ating pong pagpapatuloy, ating pong basahin ang ating pagbabasihan na salita ng ating Panginoon Diyos. Tayo po ay makimukla sa 1 Samuel chapter 1 verse 9 to 11. At ganito po ang sinasabi. Sa gayoy bumangon si Ana pagkatapos na makakain sila sa silong at pagkatapos na sila'y makainom. Ngayon, si Eli na saserdote ay nakaupo sa upuan niya sa siping ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon. At siya'y nanalangin sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa at tumangis na mainam. At siya'y nanata ng isang panata at nagsabi, O Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong lilingunin ang pagkapigati ng iyong lingkod at alalahanin mo at hindi mo kalilimutan ang iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ang iyong lingkod ng anak na lalaki, ay aking niyang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng kaarawan ng kanyang buhay at walang pangahit na daraan sa kanyang ulo. Ito po ang salita ng ating Panginoon Diyos. Puri ng Panginoon. Atin po nga tawagin si Pastor Jag na magbibigay ng ating mensahe sa araw na ito. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po. Okay, so, sa ngayon po ay ngayon po ay magkakaroon po tayo ng child dedication at alam po natin yan, no? Kung papansin natin, bakit sa born again Christian, no? Isa rin po tayo doon, bakit child dedication at bakit sa ating kinamulatang reliyon, bakit child baptism, no? Ano bang pinagkaiba po nito? Baka masyak po kayo, may mga baguhan po, no? Sabagkat unang-una sa lahat, ang baptism, no, ay ito po ang tayo po mismo ang may decision patungkol po dito. No, at ang pagbabautismo, even po sa panahon po ng Israel, no, na ay hindi po si John the Baptist ang nagpasimula ng baptism. Ginagawa na po ito noon pa. Kaya lang, sa panahon po ni John the Baptist, ay nagulat ang mga tao at maging mga scribes, no, mga Pharisees and Sadducees, sabagkat bakit binabautismuhan ang mga Israelita? Hindi na dapat. Dapat kung ikaw ay mula sa ibang country, ibang reliyon, kung gusto mong sumanib sa Judaism, doon ka po magpapabautismo. Ibig sabihin, may sarili po tayong desisyon. So ang bata, hindi po siya makakapag-desisyon. Tama po ba? Especially yung sanggol. No, susunod ka ba sa Panginoon? Hindi mo pwedeng ganyan yung ulo para umuo. No, hindi po siya pa mag-decide. Pero ang child dedication, kung bakit po child dedication, ay ito po, patungkol po ito sa ating binasa, no, kanina. At ito po ay ang istorya na kung saan si Hannah, ng ating pagbabasihan ayon sa salita ng Panginoon sa 1 Samuel chapter 1, na si Hannah ay kanyang itinalaga o hinandog ang kanyang anak para sa ating Diyos. At ito din po yung ating pagbabasihan at ano ba yung dapat nating gawin. So, at tututok po tayo patungkol po sa kay Hannah kung paano po siya nagkaroon ng kanyang anak at kung paano natin ibinigay ito o paano ibinigay ni Hannah sa kanya, sa ating Diyos, no, para sa bilang handog, no. At ito po ay isa sa pinakamahirap na pangyayari, pero bago ang lahat, tayo po muna ay manandaliang manalangin. Let us pray. Diyos Ama, maraming salamat po sa inyong kabutihan, maraming salamat sa pagpapala at sa biyaya na aming nakamtan. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang siyang
ang siyang magbigay sa amin ng karunungan at kaalaman at siyang magpala, Panginoon, sa bawat isa. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito po ay makikita po natin sa ang pinamagitan po natin ang ating binasa sa 1 Samuel chapter 1 verses 9 to 11. Pero pag sa bahay na po kayo, basahin niyo po ito yung whole Bible ng chapter 1 para maunawaan po natin, no? At ito po yung ating tatalakayin patungkol po dito, no? So dito ay meron po tayong tinitulo, no, ayon sa ating binasa, ang panalangin ni Hana, no, ang panalangin ni Hana. At alam ko po ang bawat isa po sa atin ay nananalangin, nagnanais o may mga kahilingan sa ating Diyos, no? At ang panalangin po nito, of course, ay may kasagutan: yes, no, and wait. No, ang yes, sapagat ito ay nararapat at kinakailangan, kaya ibibigay ito sa iyo ng Panginoon. At minsan sa panalangin din natin, no. No, bakit maging no? Sapagat hindi ito yung kalooban ng Diyos para sa atin, sapagat kung ibinigay ito, maaaring maging palalo tayo o maging mayabang, o di kaya ito yung maging dahilan para lumayo tayo sa kanyang presensya. Kaya hindi, o kundi at higit sa lahat, ito po ay maaaring mapahamak tayo. Then yung wait naman, kinakailangan lamang po maghintay tayo dahil may tamang panahon patungkol po riyan. At isa na po si Hana na naghintay ng mahabang panahon sa kanyang panalangin na magkaroon po siya ng isang anak. At ito po yung ating pag-aaralan po ngayon. At ito po ngayon yung bibigyan po natin ng 3 puntos, no? At mababasa din po natin sa Biblia kung gaano katagal ang kanyang panalangin, no? At dito po sinasabi po dito, kada taon, no, yung verse 3, year after year this man went up from his town to worship and sacrifice. Then makikita din po natin yung kada taon po na yun, itong si Hana ay nanalangin sa ating Diyos, no, na sana magkaroon ng anak. At makikita natin bakit nanalangin si Hana, ano ba yung dahilan ng kanyang panalangin, no? At meron po tayong 3 puntos na makikita po dito. Ang unang puntos ay ang panaghoy ni Hana. Ang panaghoy at ang panaghoy ay ito po yung pag-iyak, no, yung matinding expression o yung matinding pasakit, no, na or paninibugho ni Hana, no. At makikita po natin yan bakit po may panaghoy o paninibugho si Hana. Sa verse 7, sabi po dito ng verse 7, she wept and would not eat. Then verse 10, in bitterness of soul Hana wept much. Then verse 15, Hana replied, I am a woman who is deeply troubled. And verse 16, out of my great anguish and grief. So doon sa mga verses na sinabi po natin, ay makikita po natin na talagang ang matinding pagtatangis o paninibugo o di kaya panaghoy, no, yung matinding pasakit na dinaranas ni Hana. No, at minsan ay nariyan po tayo, di ba? Alam ko, lahat po tayo ay nagkakaroon ng problema. Amen po ba? Right. Amen. Ang taong walang problema ay abnormal. Totoo po yan. Pero bakit may mga iba parang walang problema? Paano po natin dalhin ang problema? Higit sa lahat, pag tayo po ay nasa Panginoon, dapat nadadala po natin ang problema. Amen. So, dito po, anyway, sa pagpapatuloy po ng ating binasa, makikita po natin ano ba yung problema kung bakit si Hana ay nagtatangis or ano yun, yung naninibugho sa kanyang damdamin. Sobrang sakit, no? Ayon na rin po sa ating binasa kanina. Ano ba yung dahilan? Makikita po natin ito sa verse 5 ng chapter 1. Sabi po ng chapter 1, verse 5, sabi po sa verse 5, But to Hannah, he gave a double portion, of course, because he loved her, and the Lord closed her womb. No? Or dito, sabi po dito, but the Lord had shut up her womb. No, na
isa sa problema po ni Hannah, yung kanyang sinapupunan ay hindi po siya magkaroon ng anak. No, at yung masakit po na ito, then alam po natin, no, during that time, no, sa view ng Israel, ng mga Israelita, ang hindi pagkakaroon ng anak, dahilan sa ito ay, kumbagay, dahil sa kasalanan or let's say na, kumbaga, sinumpa. So, masakit po sa kanila ang bagay po nito ng panahon po niyan. No? Halos hindi po nila matanggap. Then, pangalawa, even sa world view, sabi po sa world view regarding po dito, yung pagiging barrenness, no? Hindi magkaanak. In ancient times, in the ancient times was the ultimate tragedy for a married woman since her husband's hopes and dream depended on her providing him with a son to perpetuate his name and inherit his estate. No, so doon pa lang sa kadahilanan po na yon, no, sa worldview and even sa view po nila ay talagang masakit po na hindi magkaroon ng anak ng panahon po na yan. No, at higit pa roon, hindi lang yung problema niya sa sarili dahil po doon na hindi siya magkaroon ng anak, ay mas problema, ginatungan pa ng problema sa kasama. No, alam po natin no, na pag may lalo na especially po dito si Penina, tawag nito si Elkanah, yung asawa po ni Hannah, ay makikita po natin sa verse 1. Tagilin ko lang po sa lingguan. Sabi po sa verse 1, 3 words, there was a certain man in Ramathaim, a Supite from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah. Ito po yung asawa po ni Hannah. Elkanah, son of Jeroboam, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Sub, and Ephraimite. He had 2 wives. One was called Hannah, and the other Penina. Penina had children, but Hannah had none. So, dito, si Elkanah ay meron pong 2 asawa. No, hindi po sinasabi ng Biblia na magkaroon ka ng 2 asawa or madami na inakala ng Muslim, no, na talagang well-quoted sa mga verse pa natin. Pero ang katotohanan, mababasa po natin sa Genesis chapter 2 verse 24 at sinang-ayunan din, no, regarding po sa Malakay chapter 2 verse 15 na kinakailangan lamang po na meron po tayong isang asawa. At even ang ating Panginoon, kung babasahin po natin sa Matthew chapter 19 verses 1 to 6, no, na sinasabi talaga na isa lang po ang asawa. Sadyang matigas lang ang ulo ng mga Israelita at maging tayo kung bakit nagkakaroon tayo ng part 2, part 3 sa mga asawa. At tandaan po natin, dito pa rin pinapakita, no, sa kadahilanan na hindi magkaanak ang unang asawa, kaya nagkakaroon sila ng pangalawang asawa. Kaya maalala nyo si Abraham, di ba? Even Jacob at iba pa. No, pero hindi po ini-encourage na magkaroon po ng sumunod na asawa. Katunayan, pag nagkakaroon po ng ano ba yung pangalawang asawa or ano ba yung tawag sa pangalawa, no, apartment wife, no, kasi doon pinapatira, hindi na housewife. No, pag nagkakaroon po ng pangalawa, ito po yung nagiging pangyayari na nagiging kaaway ng una, si pangalawa. Lahat po sila ay merong trouble. At dito po, makikita po natin sa verses 6 and 7, ayon na rin po sa Biblia, and because the Lord had closed her womb, her rival kept provoking her in order to irritate her. No? Nakita niyo po, irritate her. This went on year after year. Whenever Hannah went up to the house of the Lord, her rival provoked her till she wept and not eat. So makikita po natin, ang pangalawang problema ni Hannah ay yung kanyang kasama na talagang, alam mo yung galit ka na nga, aasarin ka pa. Ito po yun. No, so nagkakaroon po ng matinding pagtatangis, matinding panaghoy si Hannah dahil ito, no, inaasar pa, alam mo yung
pag nakatalikod, no, sabi ni, dito, ni Elkanah sa kanyang asawa, hindi okay lang yan, maski wala kang asawa. Mas higit pa ba ako kaysa 10 anak? Dito makikita po natin yung pagbigay ng portion ng yung mag-aali kasi po sila, no? Tapos yung karne na natira ay ibibigay na malaking portion kay Hana, then special si Hana, at mahal na mahal ni Elkanah si Hana, and yet hindi naging sapat ito para siya ay maging masaya. Lalo na meron andyan yung kasama, no, na inaasar at ini-irritate. No, talagang alam yung, ewan ko kung may katrabaho kayo, nasasabi nyo, hindi, wag na natin gawin ito pa talaga, gagawin pa. No, minsan naalala ko si Pastor Nick, lagi kong, inaasar ko po yun eh. No, hanggang bandang huli, na-realize niya, ay, naku, sabi niya, kunyari, sabi niya sa akin, ay, wag mo ilagay yung baso dyan ha, kasi baka mabasa yung gamit ko. Ako naman, gaganyin ko pa yung baso. Magagalit, ay, tapos marirealize niya, inaasar ko lang siya, ay, naku talaga, sabi niya, ay, tawanan na lang kami. Pero dito, hindi yun, hindi yung para magtawanan kayo, para lalong galitin itong si Hana. At minsan, meron po tayo sa ating problema na may dinadala ka na ng problema, and yet, ito yung kasama natin, lalo ka pang aasarin. No, yung pagod na pagod ka na sa trabaho, na imbis na tulungan ka, lalo ka pang papahirapan. At even sa churches, nangyayari din po yan sa atin, yung mga kapatiran natin, no, na minsan, naisip na natin, parang wag na lang kaya ako mag-church. No, maging sa ating family. No, madaming mga kadahilanan, madaming mga nasa paligid natin, na yung problema na ating dinadala ay lalong bumibigat at lalo po tayong naghihirap. And yet, eto po si Hana, sa kabila po ng paghihirap po niya, problema sa sarili at problema sa kasama, pero makikita po natin sa bawat verses na kaninang binanggit ko po sa verse 7, verse 10, verse 15, verse 16, yung kanyang paghihirap, alam niyo kung anong nagiging solusyon ni Hana? Lagi siyang tumutungo sa panalanginan at nanalangin sa ating Diyos. No? Totoo po yun, no, na marirealize natin sa mga problema natin, hindi naman tayo makakatulong sila eh. Ang gawin lamang po natin, yung problema po natin, huwag po natin daanin sa alak. Right. Huwag po natin daanin, no, yung maninisi tayo. Ikaw kasi, kundi makikipag-away ka na, di ba? Minsan, eto lalo ng mga kalalakihan. Sige, kung sino talagang bubuntanan ko kasi talagang galit na galit ako. No? Hindi po iyan ang solusyon sa ating problema. Amen. Hindi po tayo maninisi, hindi po tayo pupunta sa alak o gagawa ng kasalanan o tatakbo. No, hindi na ako mag-church. Ayoko na. No, minsan nagiging ganyan po tayo. At karamihan ng tao, ito po yung nagiging kasagutan. Pero kung tayo po ay nanalig sa ating Panginoon, even ang problema na ating dinadala at yung kasama natin, yung ating sarili, yung problema sa ating sarili, kung may sakit man tayo, anuman, no, ay wala po tayong ibang tatakbuhin kundi ang magpanalangin. At ito ngayon po si Hana, kaya nga ang po natin ang panalangin ni Hana. At ito po, dadako na rin po tayo sa ating second points, no? At ang second points po natin ay ang pangako ni Hana. No, sa kanyang panalangin, sa pagpapatuloy po, no? Sabi po ng verse 10, in bitterness of soul, Hannah wept much and prayed to the Lord. No, ayon na rin po sa ating sinabi. No, sabi po sa verse 11, and she made a vow saying, no, O Lord, sabi niya, O Lord Almighty, if you only look upon your servant's misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son. No, makikita po natin dito yung panalangin po ni Hannah. No, yung kanyang yung pagsamo ni Hannah sa ating Diyos. No, makikita din natin, unang-una, no, medyo lagyan lang po natin kung paano po tayo manalangin. Kasi minsan, masyado tayong demanding sa panalangin eh. Di ba? Parang, lagi ko po ito sa inyo sinasabi, pero totoo naman, di ba? Kung manalangin tayo, ginagawa po natin utusan ng ating Diyos.
Talagang, Lord, gusto ko po ng kotse. Gusto ko po yung ganito. Tama po, no, mamaya maganda na may specific prayer po tayo. Pero yung heart natin, wala po doon. No, at makikita po natin yung puso ni Hannah regarding po sa panalangin. No, unang-una, medyo ko lang noon, nilagay ko rin ng points, no, yung pagkakakilala sa pagdakila sa Diyos. No, then pangalawa yung pagpapakumbaba. Makikita po natin dito nung sinabi niya, look upon your servant. Na yung pagpadakila sa Diyos yung Lord Almighty, yung ginamit po doon, no? Then pangalawa niya, pagpapakumbaba sa Diyos, yung look upon your servant. Natin din, yung sumunod din yung pakiusap sa Diyos. Nung sinabi niya, remember me and not forget your servant. No? So, eto po, kung tayo po ay manalangin, ay kinakailangan ay meron po tayong magandang puso mapagkumbaba. So, eto po yung panalangin po ni Hannah. Then, ano ba yung kanyang panalangin? Ang magkaroon po ng anak. At bago po niya sinabi ang pagkakaroon ng anak ng specific na sa panalangin, sinabi din po niya sa verse 11, sa second part ng sinabi, forget your servant, but give her, sabi niya, remember me and not forget your servant, but give her a son. Then, pagkatapos po yun, then, sabi po dito, then I will give him to the Lord for all the days of his life. No, isa po sa pangako ni Hannah ay ang pangakong pag-aalay kay Samuel. No, sinasabi niya na eto po yung dedication, yung child dedication. Na sabi niya, kung ako ang iyong sasagutin sa aking panalangin, ibibigay ko ang aking anak sa inyo ng buong kanyang buhay. Tama ba yung Tagalog ko? O kanyang buong buhay. Na itatalaga ko siya o ihandog ko siya sa inyo. At eto po yun. No, ito po yung pangako niya na ang nais niya lamang ay magkaroon ng anak at ang anak na yan at maunawaan ngayon natin ang bawat anak na isinisilang ay hindi po ito kagustuhan lamang natin dahil ito ay pagpapala ng ating Diyos. Amen. No, paano kung yung tinawag nito yung disgrasya? No, yung lalaki at babae na magjowa pero hindi nag-experiment at nakabuo at sabi nila unwanted baby ito. No? Maaring sa inyo, unwanted po yan, pero ang katotohanan ay ito po ay pagpapala ng Diyos. Kaya nga, hanggang ngayon, no, tayo po ay hindi po tayo sumasang-ayon sa abortion. No, dahil ito po ay biyaya ng Diyos po sa bawat isa sa atin. At katulad po ni Hannah, no, sabi niya, na itong anak na aking isisilang, kung ako po ay bibigyan mo ng anak na lalaki, ito po ay ibibigay ko po sa inyo. No, ito po yung pangako, no, pangakong pag-aalay. And then pangalawa ay ang pangakong Nazarite vow. No, Nazarite vow. Either two, yung Nazarite or Nazarite. No, ang Nazarite vow ay makikita po natin dito sa Judges, no, Book of Judge. Sa chapter 13 verse 4 to 5. No, maalala niyo si Samson, no, yung malakas na tao. Ito po ay nasa Nazarite vow po siya. Ano kung Nazarite vow? Bilisan ko na po, no. Yung hindi po siya iinom ng alak, no, drink no wine or other fermented drink sa Judges 15:4 and 5. No, do not eat anything unclean. At yung pangatlo, no razor had be used on his head. Makikita po natin ito sa Numbers chapter 6 verses 1 to 21 regarding po sa Nazarite vow. At ito po, kung bakit po mayroon Nazarite vow, makikita din po natin dito sa verse 11. Sabi po sa kauli-ulian ng verse 11, and no razor will ever he use on his head. No. So, ito yung pangako ni Hannah sa kanyang magiging anak na si Samuel. No, bagamat hindi pa nalalaman ang sagot, pero ito yung pangako ko.
Lord, kung ako ay sasagutin mo, magkakaroon po ako ng anak, iaalay ko sa inyo. At pangalawa ay yung Nazarite vow. No? At ito po yun. At ngayon sa atin, no, regarding po sa atin, minsan may mga pangako po tayo sa ating Panginoon. Tama po ba? Right. No, may mga pangako tayo. Unang-una, nangangako po tayo sa tao. No, especially sa kasal. Sino po yung kasal po dito? No, maalala po ang dambana for better or worst. No, minsan iniisip natin bitter or worst. Lahat lang kawawa. No? Pero and yet, kinakailangan po natin manatili sa pangako natin. No, sa ating Diyos. Sa ating kapwa. No, napakahalaga po ang pangako po na yan. Kaya kung hindi rin naman natin gagawin, huwag po tayong mangako. No, huwag po tayong mangako under emotion po natin. Kung masaya, malungkot po tayo, dahil kung magsalita tayo, ay hindi po natin naisipan yan. No, kaya maging maingat po tayo sa pananalita. At madalas, minsan nangangako tayo. For example, pag may sakit tayo, Lord, pagalingin niyo lang po ako. No, pagalingin niyo lamang po yung anak ko. Naalala ko naman si Pastor Nick. Noon, dati, second year po ay high school, nagkaroon po ako ng sakit. No, ng ulcer. No, nagkaroon po ako ng sakit ng ulcer. At isa sa pangako po ni Pastor Nick during that time, naalala ko ayon sa pagkakakwento sa akin, sabi niya ay talagang maglilingkod siya sa Panginoon. Ayun, gumaling ako. Pero sabi niya, Lord, kailangan ko pa ng ilang taon. Sayang yung sweldo. Ayun, pinarusahan na naman. Noon, ang daming disgrasya. Sabi niya, Lord, hindi ko na talaga kaya. Uwi na po ako. Hindi ko kaya na hindi pumunta sa kalooban mo dahil panay pasakit. No, so, umuwi po siya at nag-aral po siya sa Bible School. At minsan, ito po sa atin, no, pag nangangako po tayo, ay kinakailangan po nating sundin. So, dito, especially no, kung mangako po tayo, nga po no, sa tao o sino man, kinakailangan ay ipahayag po natin ng talagang gagawin po natin. At nadakot naman po tayo sa ating pangatlo. Ang ating pangatlo naman ay ang paghahandog ni Hana. No, so ihahandog niya na po yung bata at makikita na naman po natin to sa verse 21 to 28. Ano ba yung sinabi sa verses 20? Kung babasahin po natin ang verses 21 to 28, ito po ang istorya kung saan dinedicate ni Hana etong si Samuel. Ang istorya, no, yung sa pasimula ng verses 21, ano po kasi, during festival, tandaan po natin, during festival, sa isang taon, may 3 major festival po ang Israel. So, kinakailangan lahat ng Israelita ay pumunta po doon sa festival po na yon. So, sa pagpunta niya, yearly, etong si Hana ay nananalangin. Ngayon, since na mula sa binasa po natin, nagkaroon nga ng bata ng sanggol sa kanyang sinapupunan, kaya pagdating po sa verse 21, inaaya ni Hana etong ang kanyang asawa na si Hana para dumako ngayon dito sa bahay panalanginan. Pero ang sabi ni Hana, sabi niya, pwede bang hindi muna ako sasama. Hayaan mo lang ako ng batang ang sanggol na si Samuel ay manatili sa akin hanggang hindi na po siya yung iinom ng gata sa kanyang dibdib. Ibig sabihin, kaya nilang kumain. No? Sabi, probably, at madalas sinasabi ng mga scholars, around 3 years old, ng sapat na gulang para after ng 3 years old na si Samuel, doon na ibinigay ang kanyang anak sa templo ng ating Diyos. No? Sino sa atin ang kaya makapagbigay niyon? Lalo na pinangako natin ng nagsabi tayo sa ating Panginoon. No? Ang hirap, no? At iniisip ko nga sa akin magagawa ko kaya to? No? Kung sa sapatos ni Hana, no? Ang hirap. And yet, kinakailangan gawin kasi ito ay pangako natin sa ating Diyos. So dito meron po tayong, kung tayo po ay naghahandog, no, katulad po ni Hana, unang-una ay kinakailangan may katapatan po tayo sa ating paghahandog.
Ibig sabihin, kung ano ang ating sinasabi, kung ano ang ating pinangako, dapat pinangangatawan natin, dapat ginagawa po natin. At tulad ng nasabi ko, yung madalas sa kasal, sa pag may sakit tayo, o yung pagpunta po natin sa Korea, madalas madami po tayong panalangin, madalas nanalangin tayo at madami tayong pangako sa ating Panginoon. Tama po ba? Lord, papuntahin mo lang po ako sa Korea para maiahon ko ang aking pamilya at gayon din ay magsisimba po ako sa inyo. Ito ngayon, pagpunta sa Korea, iba na ang napuntahan at ibang pamilya na di ba? Nagkakaroon ng panibagong pamilya. At ang dami, no? Actually, yung datos po patungkol po sa broken family ay patuloy na mataas. No, mula noon hanggang ngayon, around 70% nasisira po ang pamilya. No, kaya nga, maging maingat po tayo. Bilang isang Kristiyano, tayo po'y maging ilaw at mag-ingat po tayo patungkol po dito. No, so, dito, na alalahanin po natin yung ating ipinangako sa ating Diyos, na ating pinangako sa ating kapwa, na kung ano po yung nararapat at ano nakabuti, dapat ito po yung ating sundin. No, at ito po yun, no? So dito si Hannah ay hinandog niya etong si Samuel na bagamat bilang isang ina, no? Tandaan niyo po ilang taon na wala kayong anak at nang nagkaroon ka ng anak, and yet ibibigay mo ba sa Panginoon? Ang hirap yun. No, minsan sa atin, no, kung hindi kayo mahirapan, minsan, di ba, for example, ang first fruit po ay ginagawa po ito na unang sweldo nyo sa unang taon ay ibibigay natin sa ating Diyos. Ibig sabihin lahat ng unang sweldo, 100%. Yung 10% ko, hindi ko kaya 100% pa kaya. No, ito po yung nangyayari. No, talagang napakahirap. Ano pa kaya yung anak mismo natin, yung ibibigay natin para sa ating Diyos? Ang punto po nito ay hindi po ito patungkol kung ano yung ibibigay natin, kundi ito po ay patungkol sa puso natin kung paano po tayo magbigay. Kung ito po ay pinangako natin sa ating Diyos, dapat gawin po natin. No, kung sinasabi natin, Lord, magiging tapat po ako sa iyo, and yet even sa paghahandog, maging tapat po tayo. Dahil ito po ay nasusulat sa kasulatan. No, pangalawa, hindi lamang po katapatan kung tayo po'y magandog, basahin niyo na po sa Bible, no, yung verses 22 to 28. Yung second din, same verses din po ito, kinakailangan ay may kagalakan po tayo sa ating paghahandog. No, kung magbibigay ba tayo ng ating tithes on offering, gaano tayo kasaya, gaano tayo nagagalak na magbigay sa ating Diyos. No, tandaan po natin, kasi ang isip, karamihan ang isip, ay ito ay para kay pastor. Ay, kay pastor na naman. Wala. Kaya ang nangyayari, sabi, ay si pastor ang yaman na. Tapos ito pa, ang dami pang may sideline pa. No, hindi po yun yung punto Ang punto kung bakit po tayo nagbibigay ay para sa Diyos dahil ito po yung ating obligasyon para sa ating Diyos. Ngayon, katulad po ng kung pag-aralan po natin yung chapter 2 ng Samuel, yung anak ni Eli o ni Eli ay masama. No, yung tawag nito, yung mga binibigay ng mga Israelita ay of course dahil nga masama sila ay hindi maayos ang kanyang pagkuha doon at pinarusahan siya ng Diyos. Sila ng Diyos. Kaya nga si Samuel ang sumunod na high priest. No, ibig sabihin, hayaan nyo ang Diyos ang gumawa ng paghahatol sa gumagawa ng masama ayon sa ating binibigay. Pero tayo, wag po tayo mag-isip ng masama sa ating binibigay sa ating Kaya ang hirap-hirap magbigay. Kasi hindi natin ito iniisip na ibinibigay natin ito para sa Diyos. Bilang pasasalamat, bilang pagdadakila at pagsamba sa ating Diyos. Ang daming kadailanan para sa pagbibigay. At katulad po nito ni Hannah, yung kanyang paghahandog sa ating Diyos ay merong kagalakan. Kasi kung
kung iniisip natin ito ay para sa Diyos, sigurado masisiyahan tayo. Right. Pero pag iniisip natin na ito ay para ipangkakapilang ni pastor o ng mga kapatiran, no, talagang nakasimangot pa tayo. No? So maging maingat po tayo sa ating puso kung tayo po'y naghahandog. At kung maghahandog po tayo, dapat meron pong kagalakan. Right. No, baka meron pa rin na, di ba madalas, lalo na sa Pilipinas, pag naghahandog po tayo, magbibigay tayo ng 10 piso o 20 pesos, pero bago natin may hulog, lupot na lupot. No, kaya yung mga, ginaganyan pa. No, kung magbigay po tayo, maayos naman po. No, lagyan po natin ng kagalakan sa pagbibigay. No, ilagay po natin, no, kung may tithes and offering po tayo, no, wag po tayong magpayabangan kung sino malaki at ano maliit. Kung ano man yung binigay nyo, ang importante yung nasa puso po natin na meron po tayong kagalakan sa ating pagbibigay. No? Then, so, yun po, no, sa ating pong nakita, sa ating pong nabasa, na sa panalangin ni Hana, makikita po natin una-una yung kanyang panaghoy, yung problema, yung ano, pero and yet, sa panalangin pa rin natin dapat idulog ang lahat ng bagay na to. Then pangalawa, yun nga, sa kanyang panalangin ay meron pong pangako. At kung tayo po ay may pangako sa ating Diyos, dapat po nating sundin, tugtin, at higit sa lahat, meron po tayong kagalakan sa pagbibigay. So, at nawa tayo po ay manalangin. Diyos Ama, maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa aming pong napag-aralan sa buhay po ni Hana, Panginoon, na kung saan ay inyong sinagot ang kanyang panalangin. At gayon din sa response po ni Hana, Panginoon, na bagamat napakahirap po na magbigay, igit sa lahat, ito po ay ang kadahilanan na maging ang anak ni Hana, ang unang anak ay ihahandog po sa inyo. And yet, alam po natin, Panginoon, pagdating po sa chapter 2, ay binigyan niyo po si Hana ng 7 pang anak bilang inyong kadakilaan, Panginoon, sa pagsunod ni Hana sa kanyang pangako at gayon din ang pagsamba sa inyong dakilang pangalan. Nawa, kami rin po, Panginoon, ay magkaroon po ng katulad ng puso ni Hana, Panginoon, na hindi po kami nagdadalawang isip sa pagbibigay, sa paghahandog, at higit sa lahat, maging sa aming anak, Panginoon, na aming iaalay, itatalaga po sa inyo. Alam po namin, Panginoon, na pag siya po ay aming tinalaga at hinandog po sa inyo, kayo po ang siyang kikilos po sa kanyang buhay at gagamitin niyo po siya sa inyong ministeryo. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat, Pastor Gad, sa mensahe. Sa ating pong susunod na gawain, ating pong tawagan si Sister Grace para ipanalangin ang tithes and offering. May special number ba kayo? Ano na? Okay. Maraming Diyos ang pangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, salamat, Panginoon, sa iyong salita na aming narinig, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na pag nangako po kami sa iyo, Panginoon, ay aming gagawin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyong salita. Nawa ito ay magawa po namin sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, yung safety, guidance, and protection mo pang bawat isa, Panginoon. Dadako po kami, Panginoon, sa tithes and offering. Nawa, Panginoon, i-bless mo ito para sa inyong kalalawak na inyong gawain, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, ang mga magbigay nito, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, ang mga hindi magbigay, Panginoon. Bless mo din po sila, Panginoon, para sa susunod ay magbibigay po sa kanila, Panginoon. Nawa, ibalik mo sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magbigay na mas.
Jack at ang ating pong mga leader para mag-play kami sa pastor's appreciation. At ang pangako na dapat ngayon din ako magbibigay sa inyo. So, pangako ko, next Sunday na, kasi mamadali rin tayo, pupunta ako sa St. Church, isa po ako sa speaker. Patungkol po sa evangelism ang yung pastor ng Panginoon. Na may papastor sa inyo, ako po ay isang evangelist pastor. So, naimbitahan po tayo sa isang church anniversary to give emphasize about ABC. Amen? No? So, praise God. At the same time, ay magkakaroon po tayo doon ng tinatawag na bazaar to support the fundraising para sa ating pong mission. Amen? So, tawag ko si Pastor John at ako dito at ang ating leader, Brother Dan, Sister, Nasa Dr. Kim po. Di ba, Sister Mary Grace, saka Sister Mary Grace, dito po kayo, para ipag-pray kami. Pastor, pag-pray tayo, Sister Carla, nasa para andito po kayo. So, dito po kayo. Ang mauna mag-pray, Sister Mary Grace, Sister Mary Grace, huli ka, kasi ito yung lalaki. Dito tayo. Para ano. So, pag mga ganyan, mga magbibideo, picture, so, I hope magkakaroon tayong official talaga na on the spot, na alam na po nila. Sige po. Sister Carla, hapon po kayo kasi, tubig ka muna. Opo, pastor, no? Dito ka. Sister Carla. Pastor, bago po kami manalangin, ibibigay ko po muna yung ano namin sa inyo, simpleng regalo namin sa inyo. Kinulekta ko po sa mga church members. Hindi, mamaya si Prince mga pastor siya. Asawa ng pastor. Praise God. Palapang naman kayo dyan. So, God be the glory. God bless. Galing sa aming mga puso. Amen. Thank you po. Sandali lang, dahil sa puso, dinukot sa bulsa. Amen, no? Okay. Kaya yung mga bago, pasensya na kayo, pati kayo na singil ko. Praise God. Manalangin po tayo para sa ating pastor. Dakilan namin Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming pong salamat, Ama, sa pagkakataon ito, sa oras na ito, na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, amin pong inanalapit sa inyo, Panginoon, ang aming pastor, Panginoon, si Pastor Jag at Pastor Ace, Panginoon, ganyan din po si Sister Carla, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na ikaw po ang siyang gumabay, magprotekta po sa kanila, Panginoon, saan man po sila pumaroon, Panginoon. At bigyan mo po sila ng kalakasan, kalusugan ng pangangatawan sa kanilang araw-araw na paghayo, Panginoon, upang ipamahagi ang iyong mga salita, Panginoon. Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, na i-bless mo sila financially, Panginoon, spiritually, Panginoon, lalo mo pong dagdagan ng kanilang pananampalataya sa inyo, Panginoon. Purihin ang iyong dakilang pangalan sa mga buhay po nila, Panginoon. Pagpalain mo po sila, Panginoon, sa araw-araw ng kanilang buhay. Marami pong salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ang maraming Diyos na pangyarihan sa lahat. Uli, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ng dalawa naming pastor, Panginoon. Salamat, Panginoon, yung mga pagpasensya sa amin, Panginoon, dahil minsan, Panginoon, ay nandiyan yung nagkakamali po kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay nila na andyan na tumaguyod po sa amin, Panginoon, at inaalala yan po kami sa aming mga pagkakamali, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga mahal naming pastor na ito, Panginoon. Kung wala po sila, Panginoon, ay wala din po kami, Panginoon, na nawawala po kami sa mga landas na aming tatahakin, Panginoon. At salamat din po sa inyo, Panginoon, dahil sa paggabay mo sa kanilang buhay, Panginoon, at pagpatuloy mo sila, Panginoon, ang kanilang kababaan loob, Panginoon, ay manatitili sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay nila. In Jesus' name I pray. Amen. Yes, Lord. Muli, Panginoon, salamat po sa inyo ng marami, Panginoon. Dahil binigyan po nyo kami ng mababait na pastor na sila ay handa sa pagtulong sa lahat ng mga anak ng Diyos, Panginoon, na narito sa inyo. Panginoon, maraming salamat po sa kanila dahil nanatili sa kanila ang kanilang kababaan ng kanilang mga puso, mapagbigay at matulungin sa kapwa mananampalataya, Lord God. Panginoon, dinadalangin po namin na patuloy po nyo silang gabayan, ingatan, saan man sila magpunta, Lord God. Ingatan mo po sila at bigyan, Panginoon, anumang mga pangangailangan nila sa pinansyal, Panginoon.
Panginoon, dinadalangin din po namin ang buong pamilya po nila. Nagabayan at ingatan din po niyo sila, Panginoon, dahil narito po sila ng iyong mga gagawa dito sa bansang Korea, Panginoon, upang kami ay gabayan, Panginoon. At para hindi kami maligaw, Lord God, salamat sa kanila, Panginoon, dahil kung wala sila, paano kami, Panginoon? Paano po namin makikilala ka namin, Panginoon? Paano pa namin makikilala kita? Paano po namin kayo makikilala kung wala po sila na nagbibigay sa amin ng iyong mga salita, Lord God? Panginoon, salamat sa buhay ng aming mga mahal na pastor. Pagpalain po nawa ninyo sila lagi, Panginoon, sa araw-araw nilang mga buhay, Panginoon. At ganoon, Panginoon, ang kanilang mga nasasakupang membro ng kanilang mga churches, Panginoon. Gabayan, ingatan, at tulungan po ninyo kami kung paano kami manalangin, kung paano kami manamba, at paano kami tumulong sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kapatid, sa mga hindi pa namin nakikilala, Panginoon. Bigyan po ninyo kami din ng panibagong mga bigyan po ninyo kami ng bagong puso na maipamahagi din ang iyong mga mahal, ang iyong mga salita, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa inyo. Panginoon, muli sa iyong kapulihan, muli namin pinapasalamatan ang aming mga mahal na pastor na sila po ay iyong lingkod na aming sinusunod ayon sa iyong kalooban, Lord God. Muli sa iyong kapulihan, in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Salamat sa mga leader, salamat sa inyo mga kapatid na kung saan ay pag-appreciate sa inyo, Pastor. God bless. Salamat po. So, bago sa second part, salamat po sa inyong pagkakaisa sa pagmamahal. Ang inyong ginagawa, ito ay para sa Panginoon. Amen? So, mga leader, siyempre, pinansa lang. Dahil ang inyong pastor, sabi ko, Lord, kasi sabi ni pastor, ang pangako, sabi ko, Lord, pagpalain mo po yung ministry pinagkatuwala mo sa amin. At itong aking ginagawang making of skills, learning, bless them. Bless itong skill para at least ang aking commitment, pledge, sacrificial, or offering, or tithes ay ibinibigay ko sa Panginoon. Kaya sa Marcus, ito yung natanggap ko sa taas, binigay sa akin, binigay ko din sa kanila. Alam niyo pa, palakpakan natin Panginoon. Amen? So, sabi nga, Pastor, tinupad mo yung pangako mo sa Panginoon ng 25%. Say, yes, it's for the Lord. Doesn't matter the money. Importante yung relationship sa Diyos. No? So, and then sabi, Pastor, sabi ko, Lord, pangako ko yan sa iyo. Bigay ko. Sila nagbilang, dapat ako yung bibilang. Pero sige, isang money. So, pagdating na dito, kami nagbigay doon, tapos Pastor, ito na yung para sa iyo. Sabi ko, Lord, kung nagbigay ako doon, dapat meron dito sa church. Hindi pwedeng wala. Kaya nagpapanracing si Pastor, not for personal, but also for the mission. Para tulungan, supportahan, gawa, magagawa at manangailangan. Kaya, Sister Martis, dito ay para sa church, sa ating mission band. Wala, baka magkamali eh. Kasi important. Important. Ako, Pastor. No, mamaya magkamali eh. Okay. Ito yung sa ano natin. Parang mission band. So at least may pumapasok man. And then pumunta ako sa church anniversary. At magkano naman tayo doon. The Lord bless. Magbibigay mo para sa Panginoon. Amen? So, ayan. Ito naman ulit. Kasi kita tayo sa taas. Dito rin. Ayan. Pastor, kasi hindi. Maganda yung two is better than one eh. Ayan. Smile. Okay. So, ayan kayo sa, ayan, no? Bala na kayo. Kapir, ano bala, no? So, ayos na po kami. Ako. At sa ibang announcement, Pastor, kayo po, may bisita po tayo, and then mamaya, welcome, and then ipag-pray po natin. No, after ng part 2. Okay, so minsan po muli, bigyan ko na po kay Pastor, para po sa part 2. Kayo po, Pastor. Ako po, hindi po na sa church, Pastor. Kung program. Season church. Yung dedication na. Dedication. Yung video clip ha, minasabihan ko sa video clip mo. Dedication. Tapos mga, nga pa, sila ba nag-uusap pa sila?
Okay. Ako nag-usap. Kung sa ninong-ninang, please, pakinig ng pastor. Okay, pagpapatuloy po ng ating program, pasensya na po, may program pong ginawa, hindi lang naibigay. Pero, at least, anyway, sa ating pong announcement, kasi ibigay mo, kasi remembrance special sa ninong at ninang.